Naririnig niyo ba yung kwento na parang sobrang imposible, pero kapag kinuwento ng mismong nakaranas, mararamdaman mong totoo? Mga kwentong nagsisimula sa gutom, sa kahirapan, pero nauwi sa isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Ganito nagsimula ang kwento ng isang binatang magbabalot, isang batang lalaki na ang tanging pangarap ay makaraos sa araw-araw, pero isang gabi, may dumating sa kanyang kapalaran na magbabago ng buong buhay niya. Hindi siya kilala. Hindi siya anak ng mayaman. Wala siyang diploma, wala siyang padrino. Bata pa lang siya, lumaki na sa pangungutya ng kapitbahay, anak ng palamunin, basura boy, walang mararating. Ang tanging alam niya, magbenta ng balut sa kalsada para may maiuwi sa kanyang nanay at nakababatang kapatid. Sa bawat sigaw niya ng balut. Balut, may halong hiya, may halong sakit, pero higit sa lahat, may halong pag-asa na kahit paano, baka may awa rin ang Diyos sa mga kagaya niya. Gabi-gabi, nilalakad niya ang madidilim na eskinita, suot ang kupas na tsinelas at dala ang basket na mabigat sa balikat. Doon siya sanay. Doon siya kumakain, natutulog at nangangarap. Pero sa isang gabing malamig, habang dinadala ng kanyang mga paa ang bigat ng mundo, may kakaibang nangyari. Tahimik ang buong kalsada. Wala ni isang customer. Tanging huni ng kuliglig at alulong ng aso ang naririnig. Habang naglalakad siya, napansin niyang may baybe na kulay puti na nakatayo sa gitna ng kalsada, pero kakaiba. Ang mga mata nito ay kumikislap na tila ginto, at sa ilalim ng buwan, ang mga balahibo'y kumikinang na parang alon ng ilog. Nakakita ka na ba ng baybe sa ganitong oras? Tanong ng kanyang matalik na kaibigang si Kaloy, na palaging sumasama sa kanya sa pagbebenta. Si Kaloy ang tanging tao na hindi siya iniwan, kahit pinagtatawanan din siya ng iba. May hawak pa itong gitara at mahina pang kumakanta ng kundiman, para lang hindi maramdaman ang bigat ng gabi. Hindi pero tingnan mo yan, sagot ng binata, habang dahan-dahang lumalapit sa nilalang na parang hindi totoong hayop. Ang baybe hindi tumakbo. Bagkus, tumingin sa kanya na parabang tinatawag siya. Bawat hakbang niya, ramdam niya ang malamig na hangin na dumadampi sa batok niya, at ang panginginig ng kanyang dibdib na parang may darating na hindi niya kayang ipaliwanag. Pare, baka multo yan. Tara na, bulong ni Kaloy, baka sangka ba sa tinig. Pero hindi siya nakinig. Para bang may humihila sa kanyang mga paa papalapit. At doon niya nakita, isang gintong itlog, nakasilid sa ilalim ng pakpak ng baybe. Hindi ordinaryong kulay ginto na parang pintura lang. Ito'y kumikislap, umiilaw, parang sariling araw na nakatago sa dilim ng gabi. Hindi niya alam kung bakit, pero inabot niya yon. Sa mismong sandaling humawak ang kanyang palad sa mutya, biglang lumamig ang hangin, at ang paligid ay tila tumigil sa pag-ikot. Tumigil ang huni ng kuliglig. Tumigil ang hangin. Ang mga aso na kanina'y tumatahol, biglang natahimik. Hoy! Bitawan mo yan, sigaw ni Kaloy, sabay hatak sa kanyang braso. Pero huli na. Ang gintong itlog ay biglang sumilakbo ng liwanag, at sa isang iglap, naramdaman niya ang apoy na pumasok sa kanyang katawan. Hindi nasusunog pero umaapoy. Hindi nasasaktan, pero nanginginig ang buong laman niya, parang may kung anong pumapasok, isang kapangyarihan na hindi niya maipaliwanag. Sa gilid ng kanyang paningin, nakikita niya ang mga anino, mga hugis na hindi tao, hindi rin hayop. Mga matang pula, mga ngisi na matalim, mga nilalang na kanina pa pala nagmamasid. At sa pinakadulo ng kalsada, may boses na umalingaw-ngaw, malalim, malamig, at parang galing sa ilalim ng lupa, pinili ka na. Napatigil siya. Napatigil si Kaloy. Walang ibang gumalaw. At sa sandaling iyon, naisip niya, mula sa pagiging isang hamak na magbabalot, siya ngayon ay pinagbantaan ng mga nilalang na matagal nang naghihintay sa dilim. Pero bakit siya? Ano ang meron sa kanya? At ano ang kapalit ng kapangyarihang dala ng gintong itlog ng baybe? Hindi niya alam. Pero isang bagay ang malinaw, simula gabing iyon, wala nang balikan.
At dito nagsisimula ang kwento ng binatang magbabalot na pinagkalooban ng mutya ng gintong itlog ng baybe. Kung sino man ang nagsabi na ang kahirapan ay simpleng pagsubok lang, siguro hindi pa nila naranasan ang gutom na paulit-ulit bumabalik gabi-gabi. Para sa binata, iyon ang tunay na demonyo ng kanyang pagkabata. Anak siya ng isang babaeng halos mamatay sa kakatrabaho sa palengke, at ng isang amang iniwan sila bago pa man siya magbinata. Habang ang ibang bata ay nag-aaral, siya naman ay nagbabalot para may makain ng pamilya. Walang pahinga, walang bakasyon. Pero higit pa sa gutom ang nakabaon sa kanilang lahi. May mga gabi noon na naririnig niya ang nanay niyang umiiyak habang kausap ang lola niya. Mga bulong na hindi niya maintindihan noon, kailangan nating itago, hindi pwedeng malaman baka bumalik sila, lagi niyang inisip na baka utang lang o problema sa pera. Pero ngayong hawak niya ang mutya ng gintong itlog, nagsimulang mabuo ang mga piraso ng matagal nang nakatagong sikreto. Mula nang nakuha niya ang itlog, hindi na naging normal ang gabi. Tuwing isasabit niya ang basket ng balut sa pintuan, nakakarinig siya ng mga yabag sa bubong, mga kaluskos na hindi tao ang may gawa. Isang beses, may nakita siyang aninong mahaba ang dila, nakadungaw sa bintana, pero sa isang iglap ay nawala rin ito. Hindi niya alam kung imahinasyon lang ba dulot ng pagod o may mga matang nakamasid talaga sa kanya. Si Kaloy lang ang nakakapansin ng pagbabago. Pare, simula nung gabing yon, iba ka na. Parang laging may nakasunod sa'yo. Kahit sa boses mo, may bigat. Imagination mo lang siguro yan, sagot niya, kahit sa loob-loob niya ay totoo ang sinasabi ng kaibigan. May mga gabi kasing hindi siya makatulog, dahil pakiramdam niya'y may malamig na hininga sa tabi ng kama. Hanggang isang gabi, sa gitna ng katahimikan, kumatok sa kanilang pintuan ang isang matandang lalaki, payat, nakayuko, at may daladalang lumang sako. Amoy insenso ang kanyang paligid, at ang mga mata nito ay parang alam na ang lahat ng sikreto niya. Anak, handa ka na bang malaman? Tanong ng matanda. Nagulat siya, pati ang nanay niya. Albularyo, pabulong na sambit ng kanyang ina, at agad na nanginginig ang tinig. Lumapit ang matanda at inilabas mula sa sako ang isang luma, ngunit kumikislap na kabibe. Hindi ito ordinaryong kabibe na nakikita sa dagat. Ang kabibe ay may ukit ng mga simbolo, at sa tuwing umiilaw ang loob nito, parang may boses na humuhuni mula sa kailaliman ng tubig. Mutya ng gintong itlog ang hawak mo, hindi basta kayamanan. Iyan ang dahilan kung bakit nagising ang mga nilalang na matagal nang natutulog. At hindi lahat ng nagising ay kakampi mo, sabi ng albularyo, habang inilalapat ang kabibe sa mesa. Napalunok siya. Bakit ako? Wala naman akong espesyal, pero bago pa siya makapagtanong pa, sumabat ang nanay niya, umiiyak, hindi na ito bago sa atin, anak. Ang tatay mo hindi siya ordinaryong tao. Ang kanya ay may sumpa na bantayan ang mutya. Pero dahil iniwan niya tayo, inakala kong ligtas na tayo sa panganib. Hindi ko akalaing ikaw ang papasanin ng lahat. Para bang gumuho ang mundo niya. Lahat ng sakit ng nakaraan, pangungutya ng kapitbahay, pang-iwan ng ama, at lahat ng gabi ng gutom, biglang nagkaroon ng kasamang lihim. Hindi pala simpleng tao ang kanyang pamilya. Kung ganun, anong ibig sabihin nito? Nanginginig niyang tanong. Sumagot ang albularyo, may darating na aswang. Hindi basta-bastang aswang, kundi ang pinakamatandang nilalang ng dilim sa lugar na ito. Ang itlog na hawak mo ay susi para sa kanyang muling kapangyarihan. At kung hindi ka titindig, anak, hindi lang pamilya mo ang mawawala, kundi buong baryo. Nanlamig siya sa narinig. Aswang. Ang mismong nilalang na kinatatakutan sa mga kwento ng matatanda. At ngayon, siya mismo ang target. Hindi ko kaya. Magbabalot lang ako, bulong niya habang tumutulo ang luha. Ngunit inilapit ng albularyo ang kabibe sa kanyang dibdib. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang malamig na tubig na parang bumabalot sa puso niya. Nakakita siya ng mga imahe, mga bayani noon na may hawak ng parehong mutya, mga laban sa gitna ng dilim, at mga sakripisyong dugot pawis.
Hindi mo kailangan maging bayani agad. Pero kailangan mong pumili. Ang kabibe at ang mutya ay hindi basta ibinibigay kung kanino lang. Pinili ka na. Sa mga sumunod na araw, sinimulan siyang turuan ng albularyo. Simpleng mga ritual muna, pagdarasal gamit ang insenso, paghawak ng mga dahon ng albularyo, at ang pagtanggap sa init ng mutya kapag pinapahinga ito sa kanyang palad. Pero hindi madali. Bawat gabi, may mga nilalang na sumusubok sumilip sa kanilang bakuran. Minsan, may pakpak na dumadapo sa bubong. Minsan, may amoy na nabubulok na laman na pumapasok sa kanilang bahay. At kahit anong gawin niya, lagi niyang tinatanggihan ang kapalaran. Hindi ko ito pinili. Hindi ako bayani. Gusto ko lang magbenta ng balut para mabuhay. Ngunit alam niyang hindi na siya makakatakas. Sa bawat paghawak niya sa mutya, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng responsibilidad. At sa bawat gabing lumilipas, mas lumalapit ang panganib. Hanggang isang gabi, habang mag-isa siyang naglalakad sa eskinita, narinig niya ang tinig mula sa dilim, malamig, mahaba, at puno ng pananakot, ang kinin mo man o hindi kukunin ko ang lahat ng mahal mo. Napalingon siya. Wala. Pero ramdam niya ang mabigat na presensya. Sa malayo, may dalawang matang pula ang nagliliyab, nakatitig sa kanya. At doon niya naisip, baka hindi na sapat ang pagtanggi. Baka oras na para pumili. Simula noong gabing iyon, hindi na naging payapa ang loob ng binata. Kahit anong gawin niya, magbenta ng balut, tumulong sa nanay, o makipagbiruan kay Kaloy, parang may bigat na palaging nakapatong sa balikat niya. Hindi na lang ito tungkol sa kahirapan o pangungutya ng kapitbahay. Ito ngayon ay tungkol sa isang kapalarang hindi niya pinili, pero unti-unting kumakain sa kanya. Madalas niyang isipin ang kanyang ama. Ang lalaking iniwan sila na ngayon ay biglang may koneksyon pala sa lahat ng kaguluhan. Kung nandito ka, siguro ako ang may karapatan na magalit pero bakit ako ang kailangang magdusa? Ito ang tanong na paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Para bang ang lahat ng sakit ng abandonment noon ay muling bumabalik, ngayon naman ay may dagdag na sumpa. Sa bawat gabi na ginugol niya kasama ang albularyo, natututo siya ng mga dasal at ritual. Pero imbes na lumakas ang loob niya, mas lalo siyang kinukuyom ng takot. Kapag pinipikit niya ang mga mata niya, nakikita niya ang imahe ng kanyang ina na umiiyak habang nagtatago sa dilim. Nakikita niya ang kapatid niyang nagugutom, at si Kaloy na pilit nagpapatawa para itago ang kaba. At sa likod ng lahat ng ito, ang pulang mga mata ng nilalang na umaaligid sa kanila. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi, naramdaman niyang may sumusunod. Una, yabag. Mahinang hakbang na sumusunod sa ritmo ng kanyang mga paa. Paglingon niya, wala. Pero habang binibilisan niya ang lakad, ganoon din kabilis ang yabag. Hanggang sa maramdaman niya ang malamig na hangin na dumampi sa batok niya, at isang aninong parang aso na hindi hayop ang anyo ang biglang tumakbo sa gilid ng kalsada. Napatigil siya, nanginginig. Sino ka? Sigaw niya. Walang sumagot. Tanging hagikik na parang babae ang lumutang sa hangin. Mabilis siyang tumakbo pauwi. Pagpasok niya, sinalubong siya ng nanay niya, nag-aalala. Anak, pawis na pawis ka. Bakit parang takot na takot? Pero hindi niya masabi ang totoo. Ayaw niyang dagdagan ang bigat na dala ng ina. Kaya tahimik siyang naupo at mahigpit na hinawakan ang basket ng balut, tila ito na lang ang natitirang normal sa kanyang buhay. Ngunit hindi natapos ang mga pagbabanta roon. Sa sumunod na gabi, habang natutulog sila, nagising siya sa kalusko sa bubong. Hindi na ito basta pusa o ibon. Ang bigat ng bawat yapak, at ang mahinang paggasgas ng kuko sa yero, ay parang musika ng bangungot. Tumayo siya, dahan-dahang binuksan ang bintana, at doon niya nakita ang aninong may pakpak, hindi buo ang katawan, parang kalahati lang, nakabitin sa dilim. Nang tumingin ito, nakita niya ang dila nitong mahaba, umaabot sa sahig. Hindi pa ito ang oras mo, bulong ng nilalang, bago naglaho.
Napaatras siya, halos mabitawan ang mutya. Hindi niya alam kung ito ba ay babala o simpleng pananakot. Pero alam niyang totoo, hindi lang isa ang kaaway. Isa-isa na silang lumalapit, sinusubok ang kanyang lakas ng loob. Kinabukasan, kinausap siya ng albularyo. Anak, tandaan mo, ang pinakamapanganib na laban ay hindi sa labas. Nasa loob ito. Napatingin siya. Paano kung wala akong tapang? Paano kung wala akong silbi? Umiti ang matanda, mapait. Ang tapang ay hindi kawalan ng takot. Ang tapang ay pagpili kahit nanginginig ka na. Pero huwag mong kalimutan, ang mga nilalang ng dilim ay marunong maglaro sa iyong kahinaan. Sila'y papasok sa sugat ng puso mo. At totoo nga. Kinagabihan, habang naglalakad kasama si Kaloy, narinig niya ang boses ng kanyang ama. Hindi ito malinaw pero pamilyar. Anak, bakit mo ako kinamumuhian? Iniwan ko kayo para iligtas ka. Napatigil siya. Narinig mo yon? Tanong niya kay Kaloy. Ang alin? Sagot ng kaibigan, walang naririnig. Doon niya napagtanto, hindi boses ng tao ang narinig niya, kundi ilusyon. Nilalaro na ng mga nilalang ang kanyang isip, dinudukot ang pinakamalalim na sugat sa puso niya. Umuwi siya ng mas tahimik kaysa dati. Nang gabing iyon, pinilit niyang matulog, pero muli siyang nagising sa pintig ng mutya sa ilalim ng unan. Para bang may sariling buhay ito, kumakabog na parang puso. Paglabas niya ng bintana, nakita niya ang mga mata sa dilim. Marami. Hindi lang isa. Mga mata na pula, dilaw at berde, lahat nakatutok sa kanya. Nagdasal siya ng mahina, hawak ang mutya at ang kabibe. Hindi niya alam kung tama ang ginagawa, pero may naramdaman siyang init na unti-unting pumapalibot sa kanya. At sa init na yon, naglaho ang mga mata. Pero sa halip na mapawi ang takot, mas lalo siyang naguluhan. Hanggang kailan? Hanggang kailan ko maitatago ang sarili ko? Sa loob niya may dalawang boses. Isa na nagsasabing tumakbo na lang, iwan ang lahat, huwag nang magpakabayani. At isa pa na nagbubulong na baka ito na ang pagkakataon niyang magkaroon ng halaga, lampas sa kahirapan at pag-iwan. Ngunit hindi pa rin siya makapili. Sa mga susunod na gabi, dumami ang mga panggugulo. Minsan, may mga itlog ng itim na ibon na nakakalat sa kanilang bakuran, amoy bulok. Minsan, may ingay ng sanggol na umiiyak sa eskinita, pero kapag nilalapitan, wala. At minsan, may mga kamay na dumudungaw mula sa ilalim ng kanilang papag, sinusubukang abutin ang kanyang paa. Hindi na siya makatulog. Hindi na siya makatawa kasama si Kaloy. Ang dating simpleng pangarap na kumita at makaraos, napalitan ng tanong, kaya ba niyang harapin ang mga nilalang na ito? Kaya ba niyang lampasan ang sugat ng nakaraan para sa mga taong umaasa sa kanya? At sa dilim ng kanyang isipan, narinig niya muli ang boses mula sa unang gabi, malamig, puno ng pananakot, hindi mo matatakasan ang kapalaran mo. Kapag tumanggi ka, sila ang sisingilin. At doon siya natigilan, hawak-hawak ang mutya, habang nanginginig ang kanyang kamay. Hindi niya alam kung susuko ba siya, o sisimulan na ang laban. Simula nang magsulputan ang mga anino at boses sa kanyang paligid, ramdam ng binata na hindi na simpleng pananakot lang ang nangyayari. Parang bawat gabi ay mas lumalapit, mas nagiging matapang ang mga nilalang na matagal na lang umaaligid. At sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam niya'y unti-unting nababawasan ang oras nila bago sumabog ang tunay na digmaan. Isang gabi, habang nagbabalot pa sila ni Kaloy sa maliit na mesa, biglang kumalabog ang bubong. Malakas. Halos gumuho ang pawid. Nagkatinginan sila, nanginginig ang mga kamay, at kahit walang salita, pareho nilang alam, hindi na ito basta daga o pusa. Tumigil sila sa pagbabalot. Tahimik. Narinig nila ang kaluskos ng kuko na parang dumadamba sa kahoy. Pare, naririnig mo yon? Bulong ni Kaloy, mahigpit ang hawak sa baso ng tubig. Wala-wala lang yan, sagot niya, pero halata ang panginginig ng tinig.
Sa loob-loob niya, gusto na niyang tumakbo, pero paano ang pamilya? Kinabukasan, kinausap sila ng albularyo. Lumalakas na sila. Hindi na kayo ligtas kung mananatili kayong walang laban. Ibinigay nito kay Kaloy ang isang maliit na botelya na may langis, amoy bawang at damo. Kung sakaling salakayin kayo, ipahid ito sa pintuan at bintana. Magtatagal sila pero hindi habang buhay. Si Kaloy, bagaman palaging nagbibiro, hindi na makangiti. Tahimik siyang nagtanong, gaano katagal bago sila dumating ng buong buo? Sumagot ang albularyo, mabigat ang tinig, kapag nagpasya na ang kanilang pinuno. At hindi ako nagkakamali, malapit na. Lumipas ang mga araw at dumami ang palatandaan. Isang hapon, may nakita silang baka na halos tuyot, parang sinipsip ang dugo. Sa gabi, may mga alulong ng aso na sabay-sabay, pero hindi tumitigil hanggang madaling araw. May isang pagkakataon pa na sa mismong bakuran nila, may natagpo ang balat ng tao, manipis, parang pinaglagyan ng laman, nakatiwangwang lang sa lupa. Ang ina niya halos mawalan na ng lakas sa takot. Anak, baka pwede tayong lumayo. Pumunta sa ibang bayan pero pinigilan sila ng albularyo. Kahit saan kayo magpunta, susundan nila ang mutya. Hindi ito takas na laban, ito ay pagtayo. At doon lalong bumigat ang dibdib ng binata. Hindi lang pala siya ang nadadamay, kundi lahat ng mahal niya. Sa mga gabing kasunod, nagsimula silang maghanda. Ang binata, pinapahawak sa kanya ang mutya ng mas matagal, hanggang masanay siya sa init at bigat nito. Minsan, nakikita niya ang sariling mga kamay na kumikislap ng liwanag habang nakapikit. Pero pagkatapos ng ilang sandali, nawawala rin. Hindi pa sapat. Si Kaloy naman, pinilit matutong gumamit ng itak. Hindi siya sanay lumaban, pero wala siyang ibang pagpipilian. Hindi kita iiwan, Per. Kahit anong mangyari, sabay tayo, pangako niya, kahit halata ang takot sa kanyang mga mata. Isang gabi, habang nag-ensayo sila sa bakuran, may dumaan na malamig na hangin. Napahinto sila. Doon nila nakita ang mga aninong naglalakad sa gilid ng bukid. Unay isa lang. Pagkaraan ng ilang saglit, 5. Hindi sila lumalapit, pero nakatayo lang, nakamasid. Parang pinaparamdam na hindi na matagal ang paghihintay. Bakit hindi sila sumusugod? Tanong ng binata, nanginginig ang kamay habang hawak ang mutya. Pinaglalaruan muna nila ang takot mo, sagot ng albularyo, na naroon din, mahigpit na nakapikit, tila nakikinig sa hangin. At kapag sapat na ang takot, saka sila didigma. Kinabukasan, nag-umpisa ng magkalat ang tsismis sa baryo. May multo raw sa ilog. May babae raw na lumilipad tuwing hating gabi. May nawawala raw na bata sa kabilang dulo. Lalong sumikip ang dibdib ng binata. Hindi na ito basta laban para sa sarili niyang pamilya, kundi para sa buong baryo na walang kaalam-alam. Pero sa loob-loob niya, nangingibabaw pa rin ang duda. Paano kung hindi ko kaya? Paano kung ako ang dahilan ng kapahamakan ng lahat? Lagi niyang tanong sa sarili tuwing nakatingin sa mutya. Minsan, habang nag-iisa siyang naglalakad sa eskinita, narinig niya ulit ang boses ng kanyang ama. Mas malinaw na ngayon. Anak, hindi ka nilikha para tumakbo. Ang dugo mo'y hindi mahina. Pero huwag kang magkamali, kapag bumagsak ka, lahat ng mahal mo'y mawawala. Halos mapaluhod siya sa bigat ng mga salitang iyon. Ang sugat ng pag-abandona ng ama, ngayon ay nagiging isa pang tanikala na nag-ugnay sa kanya sa laban na ayaw naman niya. At dumating ang gabing hindi na nila kayang itanggi. Habang kumakain sila, biglang yumanig ang buong bahay. Parang may dumagundong na dambuhalang hayop sa bubong. Ang ilaw ng lampara, kumurap. Sumabay ang mga aso sa malalakas na tahol, at mula sa labas ay narinig nila ang isang tinig, malalim, parang nanggagaling sa ilalim ng lupa, handa na ba kayong mamatay? Nagyakap ang kanyang ina at kapatid, nanginginig. Si Kaloy, agad hinawakan ng itak, kahit nanginginig ang kamay. Ang albularyo, inilabas ang kabibe at sinindihan ang insenso, pilit pinipigil ang pagpasok ng dilim.
Pero ang binata, hawak-hawak ang mutya, hindi makagalaw. Parang dinudurog ng takot at bigat ng responsibilidad. At doon niya naramdaman, malapit na. Hindi na sila atras. Ngunit sa likod ng lahat ng kaba, may munting apoy na nagsisimula sa kanyang dibdib. Hindi pa ito apoy ng tapang, pero apoy ng pangangailangan. At habang unti-unting pumapaligid ang mga anino sa kanilang tahanan, ang binata ay nakapikit, humihinga ng malalim, at nagtanong sa sarili, handa ba siyang maging haligi ng laban, o magiging sanhi ng pagkawasak ng lahat? Sa gitna ng takot at paghahanda, ang binata ay palaging nakapikit bago matulog, pinipilit huminga ng malalim para palakasin ang loob. Ngunit sa bawat pagdilat niya, laging mas malapit ang dilim. Mas matindi ang halakhak ng mga nilalang, mas mabigat ang presensya ng panganib. At habang ang mutya ay mas lalong umiinit sa kanyang palad, mas lalo namang lumalalim ang kanyang pagdududa, hindi lang sa sarili, kundi pati sa mga taong nasa paligid niya. Isang gabi, habang nagbabantay sila ni Kaloy sa may pinto, hindi mapakali ang kaibigan. Paulit-ulit itong tumitingin sa dilim, parang may inaabangan. Pare kung sakaling dumating na talaga sila, may tiwala ka ba sa mutya? Baka hindi sapat. Baka pati tayo madadamay. Nagulat siya sa tanong. Ano nang ibig mong sabihin? Hindi ba't sabi mo, sabay tayo hanggang huli? Umiling si Kaloy, halatang pinipigilan ang bibig. Pero may bagay na hindi mo alam. Bago pa man niya mapilit, biglang may malakas na kalabog sa bubong. Sabay silang napahinto, hawak ang itak at mutya, pero agad ding humupa ang ingay. Para bang sadyang pinutol ang usapan nila. Naramdaman ng binata na may tinatago si Kaloy, isang bigat na pilit nitong nilulunok. Kinabukasan, kinausap siya ng albularyo. Hindi lahat ng nasa tabi mo ay kakampi mo, anak. Tandaan mo, ang dilim ay hindi lang nasa anyo ng halimaw. Minsan, nasa puso rin ng tao. Napaisip siya. Ang mga salita ng albularyo at ang pag-aalinlangan ni Kaloy ay nagdudugtong sa kanyang isip. Pero paano siya magdududa sa kaibigan na siyang tanging kasama niya mula pa noon? Ang taong hindi nang iwan kahit siya'y pinagtatawanan ng lahat. At bakit ngayon, sa gitna ng kaguluhan, saka pa ito tila may lihim? Sa mga sumunod na gabi, mas dumalas ang pag-atake ng mga nilalang. Hindi pa sila dumadamba ng buo, pero palaging sinusubok ang kanilang tahanan. May mga pakpak na dumadaan, mga kuko na kumakaskas sa sahig, at mga matang pulang nakadungaw sa bintana. Sa bawat gabing ganito, mas lalo niyang nararamdaman ang tibok ng mutya, parang sinasabi na malapit na ang tunay na laban. Ngunit isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang kanyang kapatid, nagising siya sa isang kakaibang tunog. Hindi ito kaluskos ng halimaw. Isa itong boses, mahina, mula sa loob ng kanilang bakuran. Kaloy, napatayo siya. Nakasilip si Kaloy sa likod ng bahay, nakikipag-usap sa dilim. Hindi niya marinig ang buong usapan, pero malinaw ang isang linya, huwag muna ngayon. Hindi pa siya handa. Parang binagsakan ng bato ang puso ng binata. Ano nang ibig sabihin nun? Sino ang kausap ni Kaloy? At bakit alam ng kaibigan ang tungkol sa paghahanda niya? Kinabukasan, hindi siya nagpahalata. Tiningnan niya si Kaloy habang naglalagay ng langis sa bintana, habang tumatawa at nagbibiro na parang walang nangyari. Pero sa bawat ngiti ng kaibigan, nakikita niya ang bakas ng pagtatago. Habang papalapit ang gabi, muli silang nagtipon kasama ang albularyo. Lumalakas na ang kanilang pinuno. Ang aswang na ito, hindi basta halimaw. Siya ang ugat ng sumpa ng iyong pamilya, sabi ng matanda. Pamilya ko, gulat niyang sagot. Tumango ang albularyo. Ang tatay mo, anak siya ang huling bantay ng mutya. Pero nagkulang siya. Ang pinunong aswang ay may koneksyon sa kanya. At kung hindi mo tatapusin ang laban, ikaw mismo ang magiging tulay ng kanilang pagbabalik. Nanlamig siya sa narinig. Tulay. Ibig sabihin, hindi lang siya tagapagdala ng mutya, siya mismo ang maaaring maging dahilan ng kapahamakan.
Ang bigat ng kapalaran mas lalo pang dumoble. Sa gitna ng lahat ng rebelasyong ito, hindi niya maiwasang maalala ang nakita niya kay Kaloy. Paano kung totoo ang sinabi ng albularyo? Paano kung mismong taong pinagkakatiwalaan niya ang may kinalaman sa dilim? Hindi niya kayang magsalita. Pero sa kanyang dibdib, dalawang sugat ang sabay na bumuka, ang sakit ng katotohanan tungkol sa kanyang pamilya, at ang paamba na baka ang pinakamalapit niyang kaibigan ay hindi pala totoo. Sa sumunod na gabi, lumabas sila para maghanap ng sagot. Ngunit sa gitna ng dilim ng bukid, biglang humampas ang malakas na hangin. Nagliwanag ang buwan, at sa malayo'y nakita nila ang anino ng isang dambuhalang nilalang, higit sa lahat ng nakita nila noon. Mata nitong apoy, pakpak na parang nakatakip sa buong kalangitan. Nagising na siya, bulong ng albularyo, halos mawala ng boses. Nang makita yon, lalong bumigat ang mutya sa palad ng binata. Parang gusto nitong pumutok, parang pinipilit siyang gumalaw. Ngunit siya'y nanatiling nakatigil, nilalamon ng takot at pagkalito. Pare, kaya natin to, sabi ni Kaloy, sabay hawak sa kanyang balikat. Ngunit sa mga mata ng kaibigan, may bakas ng ibang bagay, hindi niya alam kung tapang o pagtataksil. At sa gabing iyon, habang lumalakas ang presensya ng kanilang kaaway, hindi na niya alam kung sino ang mas dapat katakutan, ang mga nilalang ng dilim o ang taong palaging nasa tabi niya. Ang gabi ay bumigat na parang mismong hangin ay puno ng dugo at takot. Ang buwan ay kumikislap sa kalangitan, kalahating natatakpan ng makapal na ulap, at sa ilalim nito ay dumadagundong ang lupa, tila baga ay may dambuhalang halimaw na papalapit. Sa mga anino ng puno, gumagalaw ang mga nilalang, nagbubulong-bulungan, nag-aabang. At sa harap ng lahat, ang binata, hawak ang mutya sa kanyang palad, ramdam ang matinding init at bigat nito na parang tinutulak siya sa kanyang tadhana. Sa tabi niya, nakatayo si Kaloy, seryosong nakahawak sa itak. Ngunit kahit hawak nito ang armas, ang mga mata niya ay tila may ibang nililihim. Lalong bumigat ang dibdib ng binata, hindi lang dahil sa papalapit na panganib, kundi dahil sa pagdududang kumakain sa kanya, kaibigan pa ba talaga niya si Kaloy, o isang taksil na handang itulak siya sa impyerno. Biglang nagliyab ang hangin ng isang nakabibinging huni. Mula sa dilim, bumaba ang nilalang na pinuno ng mga aswang. Mata nitong nagliliyab, katawan na balot ng mga pakpak na kasing itim ng gabi, at ngiti nitong naglalantad ng matutulis na pangil. Tumigil ang lahat sa paligid, at ang katahimikan ay mas malakas pa kaysa sa anumang ingay. Ikaw ang anak ng bantay, dumagundong ang boses ng halimaw, parang dumadaan sa bituka ng lupa. Dugo mo ang susi. Ang mutya ay akin. At ngayong gabi, ang sumpa ng iyong lahi ay magtatapos. Nanlamig ang binata, pero bago siya makagalaw, sumigaw ang albularyo mula sa likod, hawak ang mga anting-anting at abo ng dahon. Hindi ka magwawagi ngayong gabi. Nasa dugo ng binatang ito ang lakas na hindi mo kayang lamunin. Ngunit bago pa tuluyang makapaghagis ng proteksyon ang albularyo, isang anino ang mabilis na kumawala mula sa gilid, isang aswang na sumalakay, at sa isang iglap, tumilapon ang katawan ng matanda sa lupa. Duguan itong napahandusay, humihingal, ngunit pilit pa ring nakataas ang kamay para magdasal. Albularyo, sigaw ng binata, ngunit hinarangan siya ni Kaloy. Per, huwag. Pag tinakbo mo siya, magiging bukas ka sa atake ng pinuno. Pero nanginginig niyang sagot, hindi alam kung saan unahin ang sarili. At doon, sa gitna ng kaguluhan, dumulas ang mutya sa kanyang palad. Bigla itong kumislap, at sa loob ng kanyang isip, narinig niya ang tinig ng kanyang ama, hindi bilang alaala, kundi parang mismong kaluluwa nito'y bumubulong. Anak, ang lakas ng mutya ay hindi para sa iyo lamang. Kung hindi ka handang magsakripisyo, hindi ito magbubukas. Napalunok siya, ramdam ang bigat ng mga salita. At sa harap niya, papalapit na ang pinuno ng aswang, nakangising parang tiyak na ang panalo. Kaloy, pabulong niyang sabi, kung oras na para lumaban, sabay tayo. Ngunit hindi sumagot ang kaibigan. Sa halip, dahan-dahan itong umurong.
At doon niya nakita ang matagal na niyang kinatatakutan, isang marka sa dibdib ni Kaloy, maitim at kumikislap, parang sugat na hindi na gumagaling. At nang umiti si Kaloy, iyon ay ngiti ng isang taong hindi nabuo. Pasensya na, pare, mahina nitong sabi. Matagal na akong hawak ng dilim. Ako ang kanilang tulay, ako ang dahilan kung bakit alam nila ang bawat galaw mo. Para siyang binuhusan ng yelo. Ang taong tanging kasama niya mula pagkabata, siya palang mismong lihim na kalaban. Kaloy, nanginginig ang kanyang boses, bakit mo nagawa to? Dahil wala akong kagaya mong tadhana, sagot ni Kaloy, luha ang nakangiti. Ikaw pinili ng mutya. Ako? Ako ang pinili ng kadiliman. At ngayon, pare, oras na para pumili ka rin, ako o sila. At bago pa siya makasagot, umatake ang pinuno ng aswang. Sa isang iglap, nagdilim ang paligid, at naramdaman niyang tinatabunan siya ng malamig na pakpak. Hawak niya ang mutya, nanginginig ang katawan, at ang tanging nasa isip niya ay ang alaala ng kanyang pamilya, ang kapatid na natutulog, ang amang nabigo, at ang albularyong halos patay na sa lupa. Dumagundong ang puso niya. Sa isang sigaw na parang bumiyak sa gabi, hinawakan niya ang mutya gamit ang dalawang kamay. At nang pumutok ang liwanag mula rito, sumambulat ang init na parang apoy ng araw. Ang pinuno ng aswang ay napaatras, napasigaw ng galit. Ngunit kasabay noon, bumagsak si Kaloy sa lupa, humihiyaw sa sakit, hawak ang kanyang dibdib na parang sinusunog. Per! Tama na! Masusunog ako, sigaw nito, umiiyak. Dito, pumasok ang tunay na labanan, hindi lang laban sa halimaw, kundi laban sa kaibigang dati kapatid, ngayon ay kalaban. Kung hindi niya pipigilan ang liwanag, masusunog si Kaloy. Pero kung pipigilan niya, muling lalakas ang pinuno ng aswang. Anak, bumalik ang tinig ng kanyang ama, ang tunay na lakas ng mutya ay nasa iyong puso. Piliin mo, sakripisyo o takot. At sa huling sandali, pumikit ang binata, pinakawalan ang lahat ng liwanag ng mutya. Sumabog ang apoy ng ginto, at ang buong bukid ay nalukob ng liwanag. Ang mga aswang ay nagsisigawan, naglaho sa hangin. Ang pinuno, nasunog sa ilalim ng liwanag, tumili ng isang sigaw na bumiyak sa kalangitan. Ngunit sa lupa, nakahandusay si Kaloy, halos wala ng buhay. Nakatingin ito sa kanya, may ngiti at luha. Pero salamat. Sa huli, ikaw pa rin ang pinili ko. At tuluyang pumikit ang kaibigan. Nanatili ang katahimikan. Ang buwan, muli lumabas mula sa ulap, ngunit ngayon ay parang maputla, malamig. Nasa palad ng binata ang abo ng mutya, naglaho na ang kislap. Pagkatapos ng liwanag na sumabog mula sa mutya, unti-unting bumalik ang katahimikan ng gabi. Ang mga kuliglig na kanina'y nanahimik, muling nagsabay-sabay ng kanilang huni. Ngunit para sa binata, walang musika ang gabing iyon, kundi ang mahina at humihingal na huling hininga ng kanyang kaibigan. Nakatihaya si Kaloy, malamig na ang balat at halos wala ng kulay ang mga labi. Sa kabila ng lahat, may bahid ng ngiti sa mukha nito, parang nakahanap ng kapayapaan. Nakatitig lamang ang binata, pinipigil ang luha, pero hindi niya na napigilan ang pagsabog ng sakit. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Pabulong niyang tanong, hawak ang kamay ng kaibigan. Bakit mo kinimkim mag-isa? Walang sagot, tanging katahimikan at malamig na hangin ang bumalot sa paligid. Ngunit sa puso ng binata, alam niyang si Kaloy ay tumupad sa huling pangako. Kahit nasa dilim, sa huli ay siya pa rin ang pinili nitong ipaglaban. Lumapit ang albularyo, sugatan at halos mawala ng lakas. Anak, mahina nitong sabi, ang mutya ay nagbigay sa iyo ng kapangyarihan, ngunit tandaan mo, ang kapangyarihan ay may kapalit. Hindi lahat ng laban ay panalo. Minsan, ang pinakamatinding tagumpay ay ang pagkawala. Tumingin siya sa abo ng mutya na ngayoy nakakalat sa kanyang palad. Wala na itong kislap, wala na ang init, ngunit ramdam niya na hindi ito tuluyang nawala. Ang mutya ay naging bahagi ng kanyang puso, ng kanyang dugo, ng kanyang alaala. Kinabukasan, ang buong baryo ay nagtipon.
Ang mga tao'y lumabas mula sa kanilang mga bahay, mangha na muling tahimik ang gabi, wala na ang mga halakhak ng mga halimaw, wala na ang mga matang pula sa dilim. Ngunit kasabay ng kanilang paghinga ng ginhawa, dumating din ang lungkot, sapagkat si Kaloy, ang binatang tanging kakampi ng lahat, ay hindi na nagising. Inilibing si Kaloy sa gilid ng ilog na dati nilang tambayan. Doon sila madalas magkwentuhan, magtawanan, at mangarap. Ngayon, naging huling hantungan iyon ng kanyang kaibigan. Habang hinuhulog ng binata ang isang dakot ng lupa sa kabaong, bumuhos ang luha na kanina pa niya pinipigil. Hindi ko makakalimutan, pare. Kahit saan ako makarating, dala ko ang pangalan mo. At sa kanyang dibdib, parang nagliyab ang alaala ng mutya, hindi bilang isang gintong bagay, kundi bilang apoy ng sakripisyong hindi na mabubura. Lumipas ang mga araw, unti-unti ring bumalik sa normal ang buhay ng baryo. Ang mga tao'y muling natutong umiti, muling nagtanim ng palay, muling bumalik sa kanilang mga gawain. Ngunit sa bawat meeting iyon, nakatago ang kwento ng gabing muntik ng lamunin ng dilim ang lahat. At sa bawat alingawngaw ng hangin, para bang naririnig pa rin nila ang sigaw ng mga nilalang na winasak ng liwanag. Para sa binata, hindi iyon basta simpleng panalo. Sapagkat sa bawat umagang nagigising siya, hinahanap-hanap pa rin niya ang boses ng kaibigang dapat ay nasa tabi niya. Sa bawat hapunan, may isang upuang bakante. Sa bawat tawanan ng mga kabataan, palaging may alaala ng isang tinig na hindi na muling maririnig. Isang gabi, muling bumalik ang binata sa pampang ng ilog. Dala niya ang isang bilaw ng balut, simpleng alaala ng kanilang pamumuhay, ng kanilang pinagmulan. Umupo siya sa damuhan, at doon nagsindi ng maliit na kandila. Pare, mahina niyang sabi, nakatingin sa kumikislap na tubig, akala ko hindi ko kakayanin. Pero dahil sa'yo, natapos ang sumpa. Dahil sa'yo, nakaligtas ang lahat. Pero kung may isang bagay lang na hilingin ko sana, kasama ka pa rin dito. Sa katahimikan ng gabi, may dumaan na malamig na simoy ng hangin. At sa loob ng kanyang puso, parang narinig niya ang pamilyar na tinig ni Kaloy, huwag kang matakot, pare. Hindi ka nag-iisa. Napangiti siya, kahit may luha sa kanyang mata. Tumayo siya, itinapon ang balat ng balut sa ilog, at muling huminga ng malalim. Alam niyang wala ng mutya sa kanyang kamay. Ngunit ang lakas na iyon, nasa kanya na, hindi bilang kapangyarihan laban sa dilim, kundi bilang alaala ng sakripisyo ng isang tunay na kaibigan. At mula noon, isinumpa ng binata sa sarili na hindi niya hahayaang masayang ang ipinaglaban ni Kaloy. Ipagpapatuloy niya ang buhay, hindi bilang isang bayani, kundi bilang isang tao na natutong mahalin ang liwanag kahit gaano kalalim ang dilim. Sapagkat sa huli, ang mutya ay abo na lamang. Ngunit ang alaala ng isang pagkakaibigan, iyon ang tunay na ginto na walang makakakuha kailanman. At sa kanyang paglalakad pa uwi, tanging isang linya ang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip, isang linyang hindi niya malilimutan, ang liwanag ng mutya ay naglaho, pero ang apoy ng sakripisyo ay mananatili. Habang may pusong marunong magmahal, hindi kailanman magwawagi ang dilim.